Seminay News Live. Opo, day 60 na po tayo ngayong sa impeachment trial, attorney, at inaasahan nga natin na tatlong testigo ang ihaharap at kabilang po sa mga testigong ito ay yung dalawang disbursing officer ng OVP at ng DepEd. Ano bang inaasahan po ninyo dito sa mga testigong ito? Well, kung with respect dun sa OBP, they will be treated as a hostile witnesses considering they are not a cooperative witness of the prosecution. So it's possible na pwede po mag-leading questions dyan. No? Unlike kung direct examination on their own witness, kailangan walang leading questions. Ibig sabihin po, they'll be asked of some questions in connection. Most probably yata ay yung pag-disperse, no? At saka in the relationship between let's say, the Acosta and La Chica, because yun po ang pinaka mainit, no, na issues during the last hearing po at nag-present si Del Campo and vis-a-vis with the interpellations po ng senator judges. Opo, at itong dalawang testigo, attorney, sa tingin po ninyo, kung papabor man, siyempre, sa prosecution, ay inaasahan ba ninyo na talagang sa puntong ito, kasi itong dalawa na alam natin na ipresenta na ito doon sa Kamara eh. Pero pagdating dito sa impeachment court, Senate impeachment court, yung cross-examination dito sa dalawa magiging matindi at malalaman natin kung talagang sila ay magpapatunay doon sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Yes po. Akin naman is, I think all they have to do is to tell the truth, no? Because as we said that the truth will always set us free, no? And wala naman dapat sila itago kung ano talaga yung nangyari, because the truth is that special disbursing officers naman talaga sila. At the same time, it was mandated sa kanilang trabaho na i-disburse yung pera na yun, no? And kung ano po talaga yung nangyari, gawin din po nila, no? So, yes, and you're right, no? During the cross-examination, on the part of the defense, ay mas lalo pong makaklaro. Kasi ganito po yung Jade, the prosecution may control the narrative that favors them only, no? So they will limit the truth. Kahit nasabihin natin palabas ng truth, they will limit, no? However, ang rule po dapat ng cross, no, and defense is that to show the truth, yung full truth, no? So ang gagawin ng defense niyan is magkakandak rin ng mga katanungan to fill in the gaps, no, na kinreate po ng prosecution na hindi nila ipapalabas. Ganyan po ang nakikita ko na strategy. Opo, at syempre, mga disbursing officer po ito, sila pong naglalabas ng mga ng pondo, no, sa confit funds. Siguro expected po natin talagang papatunayan nila na may koneksyon, ang aprobado ng Vice Presidente bilang isang head of the agency, attorney. Kasi yun po yung parang line of thoughts na dito sa impeachment court na talagang may accountability o may pananagutan ang Vice Presidente. Ewan ko nga kung bakit nila tinatry na i-separate ang fact, no, na yung kumbaga parang iba ang SDO at saka iba ang ang COBP, ang Vice President, no. The truth is that that's correct, no. However, wala kasi tayong tinatawag na parang pino-point out na SDO committed an act that would somehow irregular on its own, no? Basically, lahat naman legitimate ang pag-disburse, no? So, ibig sabihin po, unless we are trying to say that this SDO committed something, no, without or against the advice of BP Sara, we could use that. However, hindi eh. So, yung accountability, there is no issue, no? Hindi naman sinasabi ni BP Inday na pinapasa lang niya yung SDO niya, yun, no? Dapat sisihin yun, no? It's just not like that, no? The thing is that everything has been disbursed, no, and in accordance po for the purpose for which it was intended. So I think that is the rule na dapat po tutukan po ng mga tao na talagang may disbursement. At saka nagkataon na itong sila Del Costa, kung ano po yung mandate sa kanila, yun lang din po yung ginagawa sa kanila para ma-disburse ito. Opo. At siyempre, doon sa paglalabas ng pondo, yung report kasing pinagbabatayan dito, yung COA report, attorney, kung saan hindi pa naman pinal. Paano po yung magiging kapanipaniwala at makatarungan para po sa inaakusahan? Hindi po talaga makatarungan because you cannot use a
a matter that is still pending, katulad itong notice of disallowances, no? One is pending for motion for reconsideration, and one is hindi pa nga na-exercise yung right to appeal sa commission proper. So kung pagbabasihan mo yun, then that would be unfair, no? Hindi po pwede yan siya, and that would be highly irregular. However, I think ang gagawin nila dito with respect kila Acosta and Yossi Paharda is that they will be saying that yung Superman theory nila all over the places na parang masyadong ni Kapunan na parang masyadong trying to create a low interpretation ba na Acosta must be in several places at the same time para makadisburse on that particular day. Yun ang mind ko is so shallow, no? So this time it would be very much explain how it is done, no? Kasi ang aking point is that totoo po may disbursing officer. Pero meron din tayo tinatawag na nag-e-implement yan, no? So if somebody is directed to implement it per request by the implementer para ma-implement po talaga yung dapat gagawin, I think that can be done, no? It is not needed that para sa akin that the SDO, siya mismo yung magpupunta doon sa lugar, siya magbibigay sa mga confidential informants. Hindi po yan ganun. I don't think that is how it should be interpreted loosely na parang literally. Opo, pero possible ho ba na sa halip ng Vice Presidente ang managot, yung disbursing officer, yung dapat managot sa maling paggamit kung meron man dito sa confidential funds? Well, yes, kung sakali po na ang theory din ng defense or ng OBP na merong misuse sa kanyang tao, no? But there is none, no? They are not saying that. So, it would be unfair. Tao yan. Alam niyo po naman si BP. Kapag tao niyan, paprotektahan talaga yan. Aakuin pa niya yung responsibility. Hindi man niya ipapasa ang responsibility sa iba. She's not like that. The Duterte is not like that. PRRD is not like that. The buck stops at me. Totoo yan, no? I would talk direct to the point, no? So, ibig sabihin, there is no issue on that. So, whether or not si SDO is separate from the head of agency, that doesn't matter because everything is regular nga po. Opo. At syempre, ang na-establish po, ang pinapalabas po nila, hindi compliant daw yung Vice Presidente dahil hindi nga nailabas, hindi naibigay yung mga dokumento. Pero nakabatay po yung evaluation po ng COA auditor, batay po sa kanilang personal, o baga, ang term na ginamit, professional interpretation or opinion, attorney. Sa legal o sa regular ba na korte, po pwede, maaari ho yun, may baga, tumatayo ho ba ang mga ganun pong mga evaluation ng isang opisyal ng gobyerno tulad po ng mga COA auditors? Ay, maano talaga yun. Ay, matutukan at talagang magigrill siya, no? Sa properly in court, no? Because when you say professional judgment, the question is that you have to establish how professional you are. Ano po ang experience mo to exercise that kind of professional judgment? Have you gone underground and talked to the people? Do you know the process of the surveillance and giving confidential information? Do you know the problem at hand? Things like that, no? So that before you could exercise this kind of professional judgment na exact. But otherwise, you cannot do that. Kasi po yung professional judgment na titingnan po natin dito, Jade, is yung something that would be conclusive enough for the mind of those people listening like us that would say, tama siya. No, you must have this competency to exercise that kind of professional judgment, which I think in this particular case, si Del Campo and even si Wamil had no. They do not have this kind of professional competency in exercising this kind of professional judgment. Why? Because they conducted only paper audit. Papel-papel lang, compliance audit lang always binabalik-balik nila. What is that? To comply with the requirements ng mga papel. So kung hindi ma-comply, doon na yung sinasabi nila na mayroong presumption of misuse. Pero doon po yan mangyayari kapag na-notice of disallowance na. And ang notice of disallowance nga, as you point out kanina, hindi pa nga penal. So where can there be a presumption of misuse? Hindi po lumalabas pa. Ibig sabihin, hanging. So this case is very, very premature and dapat po ito itigil na ito. Dahil talagang this is no longer right, no? Tama, mali na po ito. Dapat patay na po itong impeachment complaint na ito.
Opo, may kaibahan ho ba yung opinion? Kasi parang ni-raise na issue yan eh. Hindi opinion, parang yun po yung ni-raise po ng prosecution that time, batay nga doon sa naging pahayag ni Del Campo. May kaibahan ho ba yung opinion or Yes po. personal interpretation or professional interpretation, attorney, o magkapareho lamang? Hindi po. Ang professional judgment and opinion are two different things. No? Ang opinion kasi may be given by an ordinary person who mapakita natin na wala siyang competency to act. No? So, tatanungin siya. And then they will just give an opinion. Whether or not right or wrong yan siya, titingnan po yan doon ng somebody who will decide for it. Whereas when you say kasi professional judgment, you are saying that you're competent enough to exercise this judgment. You have the competency. Parang sinasabi mo, ito ang judgment call ko. Dahil ito ang aking napag-aralan, ito ang training ko, ito ang napag-alaban ko. But when you say it's my opinion only, but it may be right or wrong. Now, are you being presented as an expert witness so that your opinion becomes an expert opinion para po paniwalaan? Hindi naman siya expert eh. Opo. So, ibig sabihin, that's two different things talaga. Opo, kasi nga interpretation niya ni Del Campo, batay doon sa proof of success, ay dapat may maaresto. Tinanong nga siya, kailangan bang may maaresto o kailangan bang may masawi ba o, para mapatunayang may proof of success sa paggamit po ng confi funds, attorney? Yes, which I totally disagree, no? Kung gano'n na po kababaw ang interpretation, kumbaga para po siyang kabayo na yung horse race na gano'n na nakatutok lang sa isang direksyon. You have to interpret in its entirety. Ano po bang ibig sabihin ng reward? Would that mean, what kind of success are you talking about? Kailangan po ba talaga na kailangan may mangyaring masama as pointed by Attorney Christine Ferrer para po magbigay ng reward? Kasi I think ang kanilang mind, no, ang interpretation nila is that yung ay nakamask na binibigyan ng reward, everything, masyadong shallow, masyado pong baba. Dapat po, ang kanilang interpretation is that yung classic pong kind of achievement or success, katulad ng crime prevention, pag na-prevent mo, di may reward. Hindi mo kailangan merong mangyaring masama. Di ba, ayaw man natin na may mangyaring masama. Kunyari, example po, yung merong sumabog na bomb, tapos merong nangamatay. Kailangan pa bang may ganun? Tapos may mag-tip kung sino yung gumawa nun, bigyan mo ng reward? Hindi. How about kung may nag-tip po, na may maglalagay ng bomb at napigilan na hindi mangyari yon? Hindi, would you not give that person a reward because of that? Kaya sabi ko yung reward at purchase of non-famous information, parang magpinsan lang yan sila. Parang magkapareha lang yan sila. No? So with that, ano po ba ang training na nakuha nila in order to determine the kind of success yung kinahanap nila? Ano ba yung causal link doon sa operation and the success which they could not provide? Why? Hanggang paper audit nga lang po sila as pointed out by Lacson. Kaya na inis na si Lacson by saying wala kay clearance, wala kayo, bitin kayo, kulang ang trabaho niya, di ba? Opo. So that's how it is. Opo. At tama nga sabi po ninyo, hindi po siya competent para mag-interpret kung may yung lehitimo ba, successful ba yung isang Definitely. Confidential intel operation sa attorney. Pero attorney, bago lang tayo magpatuloy, dako Go lang ahead, tayo. sir. Hingi lang tayo ng update mula dyan sa Senado para nga sa inaasahan nating Day 16 na impeachment trial ng Vice Presidente. Ngayong araw, live na magbabalita si Angel Pastor. Angel? Yes, magandang umaga mga kapartner. Ngayong araw nga ipagpapatuloy ng Senate Impeachment Court itong Day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan asahan natin na ihaharap ng prosecution yung mga testigo, yung iba pang testigo dito sa Article 1 ng impeachment case na tumutukoy sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ang ikalabing-anim na araw at ang simula ng ikapitong linggo ng impeachment trial. Unang haharap sa witness stand si House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareja. Susundan naman siya ni na dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Inaasahan ang direct examination sa kanila ng prosekusyon ngayong araw tungkol
tungkol sa mga dokumento at transaksyon na may kaugnayan nga dito sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Ngayong araw din mga kapartner, maglalabas ng desisyon ang Senate Impeachment Court, itong si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero, tungkol dito sa paggamit ng social media ng magkabilang panig maging ng mga senator judge habang nagpapatuloy itong impeachment trial. Kung matatandaan natin mga kapartner, noong nakaraang linggo ay pinuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison yung naging social media post ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na may kaugnayan doon sa tumutukoy sa umano'y misleading questions na ginawa ni Defense Counsel Attorney Catherine Ferrer habang siya ay nagko-cross-examine kay COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo. Pero ayon naman kay Ligutan ay wala raw siyang masamang intensyon sa kanyang naturang post. At sinabi naman ni Presiding Officer Escudero na pakikinggan muna ngayong araw yung magiging tugon ni Ligutan hinggil dito bago siya maglabas ng penal na desisyon o bago maglabas ng penal desisyon yung impeachment court hinggil dito. At mamaya mga kapartner, inaasahan din natin yung paglalabas ng ruling ni Presiding Officer Escudero tungkol doon sa swisyong magtalaga ng spokesperson, yung magkabilang panig, yung prosekusyon at depensa na hiwalay o hindi kasama doon sa counsel or doon sa impeachment trial, dahil layunin nga nitong sesyon na magkaroon ng spokesperson para maiwasan itong paglabag sa sub judice rule na nagbabawal sa mga abogado o kalahok sa kaso na maglabas ng anumang pahayag sa publiko ukol doon sa merito o ebidensya ng kaso para maiwasan iyong maimpluwensyan itong impeachment court at ang public opinion. So sa ngayon mga kapartner ay ilang minuto na lang at magsisimula na ang paglilitis at nakita natin yung prosecution at yung depensa na dumating na rin dito sa Senado at yung iba pang mga testigo na nakita natin kanina. So yun man ang update mga kapartner at balik muna dyan sa inyo. Maraming salamat, Angel Pastor, live mula dyan sa Senado. Balikan po natin si Attorney Raymond Bato. Attorney, na dapat Yes, sir. maalarma yung Intel community dito sa pagpepresenta nga ng mga masasabi natin protective evidences, no? O itong mga reports, operational reports ng confidential funds ng Vice Presidente dito sa impeachment trial. Yes, of course, no? Kasi ito nga, confidential ito na process, no? Pati yun po yung mga papel, no? With what's happening now na nakikita na lahat ng public kung ano yung process ng pag-liquidate at pagbigay ng yung intelligence operation report, no? Nakikita po kung ano pala ang ginagawa, no? And this benefits so much yung left, no? Yung kaliwa. Because they have seen now kung paano yan. And you know, they are the most interested people to know all these things, no? Kasi sila nga po yung ang number one in priority sa pagka-conduct ng surveillance at saka pag-conduct ng intelligence operation. So talagang sa intelligence side medyo nababahala na po talaga sila. Opo. At syempre, tutol sila sa pagbibigay ng conflict funds para sa Department of Education before. Sa tingin po ninyo, gaano kahalaga yung conflict funds para po sa isang Vice Presidente na noon ay naging kalihim po ng Department of Education? Well, actually sa DepEd kasi, alam po naman natin, especially sa mga state universities, pinapasok po talaga ng mga left, no, mga kaliwa, mga NPA to recruit, no, these children at dalhin po sa mountain, no. And we have seen that. Meron ngang namatay na 19, no, people, and karamihan doon is mga estudyante. And you know for a fact po kasi, Jade, is that ito pong edad nila, yung mura pa masyadong edad, idealism ba nila? So yun po ang kanilang tinetake advantage. Hindi pa mature pag-iisip, no? Well, ang kanilang bugso ng damdamin is very aggressive. Yun ang kanilang yun yung kanilang tatalunan at kukunin, ma-manipulate nila. Only to find out later na hindi pala tama yung ginagawa nila. But too late, no? Ang iba kasi sumasali na, ang iba nakikipagbarilan, namamatay tulo in the process. Opo. At naniniwala ho ba kayo na itong CPP, NPA, NDF, itong mga left group po o leftist group ay nape-penetrate na nila itong ating pamahalaan sa ngayon? Na kung nakikita mo, considering sa mga nakikita po natin ngayon, yung pag-uugali na hindi na kumikilala ng Diyos,
yung mga pulis natin ginagamit. This is observations po, no, ng mga kababayan natin. Ultimo yung mga nasa NBI, parang hindi naman ganito. Yung pag-uugali nila before, yung PNP, ombudsman, at marami pang mga ahensya na ginagamit ngayon sa pag-uusig doon sa mga kalaban po ng administrasyon ngayon. Yes po, talagang ganyan, no? And they are very much prevalent now at nandiyan na sila. In fact, makita mo, the way nga yung mga kabataan natin is how do they respond, no, to the institutions, to the government, and even to the parents, no, regarding sa kanilang point of view. Kasi nga, it is easy kasi to destroy the mind of the people if the government is destroyed also. Kapag grabe ang poverty, grabe ang paghihirap, grabe ang corruption na nakikita, it's easy to destroy these people. Tingnan mo, and then they will use their idealism to push that narrative na talagang ibagsak na itong gobyerno na ito. Wag na makinig sa parents na payo na sinasabing, wag naman dahan-dahan lang ganun, and even to the institutions. No? So, yun po ang psychological warfare na pinasok, no? At napasok na po ng mga CPP-NPA sa ano. Now remember po, Jade, ano ba talagang existence and purpose of this left? Their existence is only, no, to undermine any kind of government. Kahit pa po siguro leader nila ang makaupo dyan, they will always undermine it because that is their purpose. Without which their existence would no longer be necessary and needed. So kung wala, madidisband sila. So kaya nga, number one, na galit sila kay BP Inday because of her malakas po na kanyang pagsuporta sa NTF-ELCAC, National Task Force to End Local Armed Conflict, no? Which yan po yung baby project po ni PRRD, wherein ang dami na po kasi nag-surrender ng mga rebelde sa panahon ni PRRD, at the same time, yung pong mga party list na affiliated po, no, sa makaliwa na pag-iisip at sa kanilang hindi na halos na nanalo-nalo, no? So ibig sabihin kokonti na lang. Ang iba naman medyo hilaw lang din ang pagka-left nila. So having said that, it is a very important thing, no, to have this kind of continuance, no, lalo na itong NTF-ELCAC. And kailangan talaga ng confidential and intelligence funds para po ipagpatuloy ito. Opo. Kung dati talagang maingay po sila, sumisigaw, nananawagan against Marcos Sr., yes, Marcos Jr., di ba? At sabi pa nga, mga diktador. Pero napansin po ninyo later on ay parang tila iba na yung naging takbo ng kanilang mga panawagan. Yes. Kay VP Sara na, yes, which is nabanggit mo nga kanina, yes, na talagang kasi si VP Sara, PRD, maging si Pastor Apollo C. Kibuloy, lahat po ng mga kumakalaban, yes, sa CPP and PNDF. Tignan, yes, po saan sila ngayon. At ito po ang kilang inuusig, attorney. Sa tingin nyo ba ninyo, parang tila ba na hostage ng ating bansa, lalo ng administrasyon, kasi parang wala silang magawa na dapat suportahan nila itong makakaliwa dahil ba may mga kasunduan ang nangyari? Yes. That's a very, very good question and I would like to respond to that. Alam niyo po, if you'll notice in this situation right now, nag-a-align itong mga left dito kay BBM, the Marcos administration, because for a fact, number one is they get something out of it. They get money, no, and they get the support, no, and sa kanila we cannot get rid both of them, Marcos and BP Inday. So unahin na lang muna natin si BP Inday na alam natin at perceive natin na napakalakas po. At ito si BBM, medyo supportahan natin so that we can get from this administration. Happy naman din si BBM kasi hindi siya nagugulo masyado. Remember this is the only president that I have seen na may SONA na walang effigy burning ng muka ni Marcos. Yes. Wala. Never yan nangyari. So, ibig sabihin, it shows talaga na meron po talaga silang arrangement, something on that, no? And unahin natin si BP, isip siguro nila, and then after matanggal natin si BP, ito na namang next natin titirahin so that we get our own, no? For the meantime, we will hit one at a time. One bird lang muna tayo. Huwag muna tayo padalos-dalos. So, that's what's happening. That's why they need to attack the people, si BP Inday at saka the people closest to her, especially si Pastor nga. Speaking of Pastor Kibuloy, alam po natin kung gaano po yan siya kagalit talaga sa CPP. Talagang supporter talaga yan siya. And they know for a fact that Pastor Kibuloy is very much supportive of BP Inday Sara and the Dutertes. No? So they have to cripple that. No? Sa Art of War kasi is that kailangan yung mga economic provisions or yung mga supports by
political leaders, you have to cripple that in order matanggalan po yung base support, no, para ma-weaken po yung head. And by that time, at least sinasabi nila, damaged goods na si Inday Sara. That's what their purpose is, to damage Inday Sara para pagdating sa 2028 po, yung i-field nila na candidate, baka medyo humabol kay Inday, yun lang ang enough because they think na pag mahabol na, they could cheat during the elections. Oo. So attorney, this is not all about Marcos Jr., not all No. about martial law kung mayroon man, No. kundi sistema ng Yes. CPP, NP, NDF na unti-unti nang lumalamon sa sistema natin. Parang ganun ho bang nakikita Yes. po ninyo? Well, actually, basically, they won this time, no? Because pinaboran nga sila ng administration ito. That's why they were able to control most of the legislative department, no? And in fact, meron silang communication with the administration. Kasi inalaw. Unlike panahon ni PRRD, where initially they allowed, then after that, wala na. Talaga totally wala na. So, kumbaga, parang they are winning, no? Lahat po nang nangyayari nito, whether matuloy po bumagsak ang government o hindi, happy na po sila because they have achieved that very important purpose to create chaos within the government. They have undermined the government. Nakapag-file ng impeachment, nakakapaggulo about sa flood control, hindi napigilan. Kasi kailangan po talagang matuloy ang kaguluhan ng isang bansa para po mag-thrive sila. And they would always clamor and call and say, bagsak talaga itong gobyerno na ito. And they can now penetrate the people and tell the people that huwag nating sundin ang ating klaseng gobyerno. Tingnan nyo ang corruption, tingnan nyo ang impeachment, tingnan nyo, yun ang mga technique nila. Opo. But nevertheless, hindi naman stupid ang mga tao ngayon because of the internet, nakikita nila. And I believe that time will come, this kind of things talaga, maliwanagan na po ang mga tao at mag-end na po itong ganitong klase. No? Because if they not contribute, no, they have never contributed to the progress of our nation. None. Wala po. Opo. Kasi marami ding nakapansin, attorney, kung mababasa po yung mga komento, yung pag-uugali ng ating mga nasa gobyerno ngayon, parang ugaling NPA, yung ganun, attorney. Yung parang iba na yung pagiging, parang hindi na kumikilala talaga na. Yung simula, example na lamang, yung sa KOJC, hindi ho ba? Na parang Yes, hindi naman dapat ganun yung pag-uugali ng mga pulis, yung mga nasa otoridad natin. Unless, Correct. na kung ang sistema, yung utak ng mga ito, ay napasukan na sistema ng CPP, NP, NDF, which is wala talagang kinikilala po yung Diyos, walang ginagalang po yan, kundi talagang kung sino-sino lang ang kanilang na pinapatay o inuusig. Tapos, they are in collaboration pa talaga with the government. So, just look on how powerful they are, no? That's true when there is no longer God in your heart, no? Hindi na po God-centered ang pag-iisip. So, ibig sabihin, ang emotions niyan is napakataas towards violence. And when the emotions are geared towards violence, then the reasons are low. Kahit ano na lang pagsasabihin. And then, kapag kahit ano pagsasabihin, sometimes other think that, maganda ito i-model, i-follow, no? Because kahit pa paano, they could also somehow influence other people because of their statement. Lalo na po yung mga bata na may murang edad. All they have to do is to infect, no, in their minds that something dangerous na ito pong government natin is ang alam lang nito pagpahirap sa country, sa pagnanakaw and everything, murang edad na mga bata, they will just agree on that because they see it's what's happening. Pero they do not understand that the cause of this chaos actually partly contributed by them. So they really have to establish this chaos. Talaga mag-continue ito to undermine the government para meron silang basis to point out to those people that they are going to recruit na this is the kind of government that we have. Alright. Attorney, magsisimula na po ang Day 16 ng impeachment trial. Maraming